Itong Compose Coffee, sikat na coffee chain. Napakaganda. Tignan nyo, kitang-kita yung beach. Yung bed na kinuha natin, yung hindi single bed nga. Wow, may bidet! Oh my God! So, I think punta tayo dyan. Kasi ganyan yung mga hilig ko. Alam nyo naman yan, di ba? Hello guys! I'm back again with another video. At ngayon, sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang hotel natin dito sa Busan. And actually, specifically din, ngayon po ay andito tayo ngayon sa Haeundae Beach area. Kasi dito po yung area natin na kung saan tayo mag-i-stay for almost a week, okay? So, namili ako ng area kung saan maganda. And ito yung nakita ko at na-research ko na perfect option. Meron ding isa pa, ilalagay ko dito sa screen. Kaya lang kasi gusto ko yung the best na agad yung ma-experience natin dito sa Busan. And so far, naghanap ako na hindi gaanong mahal, pero mahal pa rin siya. So, ito po ang MS Hotel. So, actually, itong hotel na to, second option ko lang siya, to be honest. Ang first option ko talaga is ayun. Hindi siya nakikita dito, pero Hotel Alicia. Dito lang din yun sa Busan. And second ko itong MS Hotel. Third ko is Sea Cloud. Magkakatabi lang siya actually. And isa kasi itong MS Hotel sa nahanap ko. Kaya lang, hindi ganoon kadami yung reviews and hindi ganun kaganda yung mga reviews kumpara doon sa Alicia. Pero alam nyo, ito maganda ang mismong experience ko dito so far kasi nauna kong i-film yung mismong check-in process tapos yung mismong room tour and maganda siya, maganda din ang location. So ngayon, tara, itutour ko na kayo. Let's go! So ayan, as you can see, makikita nyo dito is yung mismong MS Hotel is nasa 5th floor yung isa, pinaka front desk is nasa 7th floor, tapos may 8th floor, 9th floor, 10th floor, okay? So yun po, madaming floor pong sakop itong MS Hotel at isang buong building yan na kung saan meron ding isa which is yung UH Suite by Urban Host, okay? Tapos dito sa side na to, tulad na napakita ko sa inyo sa pinakaunang ganap natin dito sa Busan, merong 7-Eleven na kung saan perfect option yan kapag mahilig kayong bumili ng mga snacks sa gabi and at the same time kung gusto nyo mag-withdraw, may ATM dito. Kaya lang, hindi ganoon kalaki yung mismong 7-Eleven nila dito, okay? Baka mag-expect kayo ng todo-todo. Tapos, dito naman sa side na to is yung Compose Coffee na kung saan itong Compose Coffee, sikat na coffee chain o coffee shop yan dito, okay? So, as far as I know, magkakaroon na nga ng ganyan sa Pilipinas. Okay? Then, dito po sa side na to is meron ditong bilihan ng burger. Ayan. Then, dun sa side doon is meron pa din dong UH Suite by Urban Host. Yung parang nandito sa atin, may Starbucks dyan. Tapos, meron dong tawag doon, meron dong McDonald's. So, if ever. And ito, yung area na to, ayan mismo, harapan is yung Busan Sea Life. Tapos, ito naman yung mismong Haeundae Beach. Okay? Okay guys, nandito ngayon tayo sa front desk at ngayon magche-check-in na tayo. And kinuha lang nila yung passport ko. So, ngayon, let's go. And magche-check-in kasi tayo dito for, from October 9 hanggang October 14. O, diba? Ayan, so ngayon, i-room tour ko na kayo agad. Mamaya na lang ko ipapakita yung mismong amenities, yung mismong front desk, ganyan, yung mismong iba pang mga pwedeng maipakita dito. Dahil binigay na sa atin yung susi eh. Tapos ayan, sa mismong floor tayo ng front desk, 7th floor. So, parang malaking room siya. Oh, parang ang laki. So tara na, mag-check-in na tayo. Wow! Yay! Oh my God, ang ganda! Tignan nyo, ipapakita ko sa inyo. Yung room natin, oh my God! Wow! Napakaganda! Tignan nyo, kitang-kita yung beach! Ayun, tara, i-room tour ko na kayo. And alam nyo, share ko lang sa inyo, itong binook ko na to na hotel room, hindi ito yung basic room nila. So, medyo mataas na room to dahil ako po, ang inisip ko, andito na tayo sa Busan, tapos andito na rin tayo sa mismong Haeundae Beach. Yun daw yung tamang pronunciation, sabi nung mismo nasa front desk. Might as well, tawag doon, ang kunin na natin yung kita yung mismong view, diba? Minsan lang naman tayo magbubusan. So ngayon, papakita ko sa inyo yung room natin. Ayan, so very basic. Ayan yung mismong pintuan. Tapos ito yung mismong lagayan ng keycard. Tapos mayroon dyang saksakan para naman yun if ever kung gusto nyo mag-plancha-plancha, ganyan. Very basic na. And very straight to the point. Ito na tayo sa mismong bed area. Dito sa side na to, ayan, as you can see, meron po dyang full-length mirror. Tapos andito yung parang minibar na kung saan yun ang tawag ko. Merong pa brush,
Merong pa vanity kit, meron siyang pa electric kettle, may pa coffee, may pa chinela sila. Tapos meron pa trash bin, may pa ref. Tapos ito pa, meron silang pa wifi. Tapos ayan yung socket nila. And this, meron silang USB port. Okay? Tapos dito naman makikita nyo, meron pa TV. And sa side naman na to, ay, makikita nyo, ang ganda. Di ba, ang ganda? Tapos, dito po, pwede tayong umupo dyan. Kapag kunyari kakain tayo, magmo-moment lang. So, pwedeng kahit dito na lang tayo bumili. Bumili na lang tayo sa mismong 7-Eleven, tapos dito tayo kumain. Super sulit na, okay? Tapos, ito yung mismong bed. Yung bed na kinuha natin, yung hindi single bed nga. Kasi nga, syempre, para feel natin yung moment. Tapos, ayan, meron dyan tissue sa gilid. May socket din doon. Tapos, meron dyan yung mismong telephone. Tapos, ito yung mismong toilet. Ayun yung toilet. Ay, ano to? Ito. Ano to? Tiklik na ganun. Tapos may pa-remote. Ay, may pa-remote tuloy. Pa-flashlight. Sorry, na mali lang po. Tapos, ayan yung mismong pintuan sa toilet. Tapos, ayan, meron dyang pa-mat. Tapos, may pa-chinelas. Tapos, maganda yung ano natin, ha? Wow, may bidet! Oh my God! Japanese technology! Oh, nakakatuwa naman kasi walang bidet yung una nating hotel. So, ayan, may pa-tissue dyan. Tapos, mga towels. Tapos, may pa-tissue extra. Tapos ito po yung malaking mirror. Tapos may pa-sink dyan. Tapos ayan, meron dyang pa-shampoo, body wash. Tapos ayun, wow, super ganda. Gandang-ganda ako. Grabe guys, super nagustuhan ko yung mismo hotel natin. And alam nyo, to be honest, nung binubook ko to online at nung nagbabasa ako ng reviews, hindi gaanong ganoon kaganda yung mga reviews na nababasa ko dito. And so far, ang ganda niya. And tignan nyo, oh, yung mismong view niya, yung mismong beach na talaga. So if ever kapag kagabi, kung gusto ko kunyari maglakad lang papunta dyan sa mismong beach, ayan na mismo sa harapan ko. Plus, itong room natin, ang na-assign niya sa atin, itong mismong room na kung saan, tingin yung harapan mismo, yung Sea Life, Busan. So I think punta tayo dyan. Kasi ganyan yung mga hilig ko, alam nyo naman yan, diba? And ayun, sa side doon is, I don't know kung ano yan, but i-explore natin yan. One thing is for sure, yun ang gagawin natin. Tapos aside from that, tingin nyo, super laki talaga. Ang laki talaga ng mismong room size. Very opposite and very kabaligtaran nung una nating room doon sa Seoul. Kasi 'di ba sa Seoul, medyo ang room natin doon napakaliit, napakasikip, and budget hotel tayo doon. And this time, ito yung binook natin, and alam niyo medyo pricey din to. Sa totoo lang, medyo mahal ko din tong na-book. So if ever kapag ka magugustuhan niyo to, meron namang iba't ibang levels ng rooms. So merong pinaka-basic room lang, kaya lang hindi ganito yung mismong window. Merong susunod na medyo partial lang yung makikita, at merong yung malaki talaga. At I think meron pang mas mahal dito sa mismong room na to. At sa dulo ng video na to, ipapakita ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo kung magkano siya, okay? Kung magkano ko na-book personally, okay? And sa mismong video din na to, sa vlog na to, ipapakita ko din sa inyo yung paligid ng mismong hotel. Aside from pinakita ko sa inyo yung view para makita nyo at para meron din kayong guide. Aside from dun sa pinakita kong 7-Eleven at aside from dun sa mismong composed na coffee, titignan pa natin kung ano pa ang mga possible na makita para makita nyo din. And mahikahit ko kayong mag-book dito. Kasi ang ganda. Gusto ko ma-experience nyo to. Diba? The best. Okay, so ngayon, gusto ko na i-share muna sa inyo yung mismong experience natin like from Seoul to Busan. And alam nyo, so far, wala naman tayong na-experience na parang, kumbaga parang nag-cause ng something na bad, ganyan. Hindi naman tayo nataranta or what. Kasi super smooth lang din. Like parang yung mga ginagawa lang din natin kapag ka nag-city to city tayo. Like yung Kaohsiung going to mismong Taipei. Yung parang ganung level. So ngayon, nag-Seoul to Busan naman tayo. And super dali lang. Pagsakay mo dun sa mismong train station, doon sa mismong Seoul, dadating ka na agad dito sa Busan, and mabilis lang din. Actually, exact time dumating tayo. Exact time tayo umalis, exact time dumating. And sundan nyo na lang din yung mismong process ng ginawa ko. And if ever, kung dito din kayo sa Hyundai, yun daw kasi tamang pronunciation, di ba? Sabi nga ng mismong front desk. Tinanong ko kasi kung ano yung tama para hindi tayo mali. And okay naman siya. Like from there, sa mismong mag-exit lang kayo sa tamang exitan. Then lumakad kayo ng 500 plus meters. Makakarating na rin kayo dito sa mismong area natin. And so far, alam nyo, gusto ko yung experience ko at wala akong, kumbaga, beyond expectation yung nangyari sa atin. Kasi expected ko, like, even dito sa hotel, na kung saan ipapakita ko naman sa inyo sa separate na video or sa separate na vlog, is hindi ganoon kataas. Pero guys, grabe, na-exceed niya yung expectation ko. Maganda pala talaga tong hotel na to. Kasi sa mga reviews, ang nangunguna is yung first option natin, which is yung Hotel Alicia. And so far, ito,
parang feeling ko okay na to, kontento na ako dito at gusto ko yung vibe na binibigay niya at i-explain ko yun sa mga susunod na vlog. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo ngayon, basta from there sa Seoul Station going to Busan, wala kayong dapat ikabahala. Gamitin nyo lang yung Naver, accurate yung Naver map, and kung saan kayo bababa, kung saan kayo sasakay. And if ever kung meron kayong tanong na extra, i-comment nyo lang sa ibaba at sasagutin ko yan. And if ever, baka mamaya meron ding mga future travelers na ganito din ang gagawing scenario is para mabasa din nila, okay? So yun lang. Ayan, gusto ko lang i-share sa inyo itong binili natin. Wait, tumapon siya. Yung banana drink na binili natin sa mismong Lotte Mart, doon sa mismong Lotte World area. Dinala ko siya dito, malamig pa din. Ang sarap, okay? So, abangan nyo lang mga susunod kong clip dito sa vlog na to kasi yung pagkain naman ang ating gagawin nun. Early dinner. Hello guys! So ngayon, magbibigay na ako sa inyo ng quick verdict at review. Diba every time naman na meron tayong hotel and room tour sa dulo, laging sasabihin ko sa inyo kung ano nga ba ang aking karanasan dito, observation, kung ano yung review ko, ganyan. Okay? So, i-divide natin into 3. Number 1, budget. 2, location. 3, service. Okay? So, sa budget, gusto kong sabihin sa inyo na ito pong hotel na to ay hindi po siya budget-friendly. Hindi siya budget-friendly hotel. And nabook ko siya sa halagang 34,627 pesos sa Klook. Okay? Sa Klook ko siya binook. So, ilalagay ko dito yung mismong screenshot. And, guys, share ko lang sa inyo na for me, with this amount of view, tapos ganitong kalaking room size, parang worth it na siya. And, kasi, di ba, ang ganda nga ng location, pero mamaya natin itakan yung location. So, mag-focus na muna tayo sa budget. So, kung yung 34,627 is i-divide mo into 5 nights, 5 nights tayo dito, is 6,925.4 pesos po siya per night. Okay? So, bakit ay ban ganun kamahal? Kasi po, kapag kunyari nag-check kayo dito sa MS Hotel, meron pang mga pinaka-base room, yung parang simula pa lang na, yung parang standard room, deluxe, ganon. Pero, ito po kasi ay hindi ganon. So, ito, ang pinili ko ay yung merong ocean view. Ayan, yung merong ocean view. Dahil, minsan na nga lang tayo nandito sa Busan, might as well, gawin na natin the best yung experience natin. So, parang for me, at some point, worth it na siya. And, tignan nyo ba? Ayan. Di ba napakalaki? And, ito ang view, oh. Though hindi nyo siya nakikita, pero nung unang part dito sa vlog na to, makikita nyo kung gaano siya talaga kaganda, di ba? So, for me, worth it siya. Sa budget, worth it siya. So, hindi to mako-consider na budget-friendly, pero I think bid natin siya maitutukoy kasi for the amount of that 30,000 plus for 5 nights is mid siya, no? Mid siya, okay? So, next naman sa location. Sa location, guys, is for me, this is the best talaga kasi kaharap lang mismo yung Haeundae Beach, okay? Ayan. Tignan nyo, oh. Ayan po ang view. Like, for example, kapag gusto nyo magmuni-muni tuwing morning, ayan, sisilip lang kayo sa bintana, tapos ayan na. Diba ang ganda? And, wait. Ayan na, nakikita nyo to, yung Sea Life, katabi niya. Tapos doon, yung Busan Sky, doon sa side na yon, makikita nyo na dyan sa side na yan. To be honest, wala akong pinagsisisihan sa lahat ng mga factors kung bakit ko to pinili, okay? So, aside from dito sa mismong Haeundae area, is pwede kayong magstay naman sa Seomyeon, okay? So, yun lang yung parang perfect spot na pwede nyo pagstayan dito, or dun sa isang beach na ilalagay ko dito yung mismong name, nakalimutan ko yung name niya, basta letter G. So, yun yung mga location na pwede nyo pagstayan dito. And ako, ito yung pinaka best and top pick ko dahil maganda nga, okay? So, sa service naman. Sa service po, for me, personally, okay siya. Mababait yung mga staff dito. Araw-araw sila naglilinis, which is ganun naman talaga. Yung mismo sa housekeeping. Tapos, meron ditong unlimited na water. Meron din dito unlimited na mineral water kasi merong water na parang nasa water dispenser, tapos merong water na may mineral water, tapos meron pang microwave, meron pang mga cup, which is na-appreciate ko yun. Kahit ganun lang, kasi ang laking tipid nun. Every time na bababa ako, meron akong daladalang water. Like, kapag ako yan, naubos ko, tapos nandiyan lang ako sa baba, babalik ako para mag-refill lang. At least, nakakatipid tayo. Magkano din ang mineral water dito? Naglalaro ng 1,000 to 1,500. 1,000 to 2,000 won. Depende kung anong brand ang bibilin nyo. So, malaking tipid din yun. And, yung sa front desk naman, I'm sure naman na hindi naman kayo dito pupunta ng gabi dahil parang hanggang 11 o'clock lang yung mismong front desk nila, if ever, ha. So, kung magpupunta po kayo dito and kung galing kayo ng Seoul, make sure na pupunta kayo dito before 11 p.m.
Okay? Dahil kapag ka 11 PM onwards, nawawala na ng tao dun sa front desk. So, hindi ko alam kung paano ang galawan, kung mag-iiwan ba sila ng keycard doon or what. So, ganun po. Okay? And mababait naman sila. Meron ditong laundry sa 5th floor, kaya lang hindi na natin napuntahan yon dahil hindi din naman tayo nag-laundry dito. And free of charge siya. Okay? And self-service. Like for example, gusto nyo magpalaba dito o maglaba, self-service siya na parang una, isa washer. So, maghintay kayo siguro mga 30 minutes o 1 hour. Then, kukunin nyo. Then, dryer naman. Then, hintayin nyo ulit. Ganon. So, ang laundry service nila dito na libre ay nag-start ng 9 a.m. Okay? So, 9 a.m. to 6 p.m. lang po. So, pag tapos ng 6 p.m. ala na, hindi na pwede. Okay? So, yun lang naman yung mga gusto kong sabihin sa inyo. And sa location, dadagdag ko pa, napakaganda talaga ng location niya. Pwede kayo maglakad. At malapit siya sa exit number 5 and exit number 7 at may elevator ng Haeundae Station. Okay? So, yun po. Yun po ang mga nagustuhan ko dito. And so far, i-rate ko to ng 10 out of 10. Okay? And extra review pa. Kasi nung bago akong maghanap ng hotel talaga, ewan ko kung nabanggit ko na sa mga previous part nitong vlog na to. Wait, baka check out time na. Ayan. Yung mga previous part ng vlog na to is, tinitingnan ko yung mga reviews. Hindi gaano madami at hindi gaano kaganda ang mga reviews na meron to. Pero ang ganda niya. Ang ganda niya. Though, pwede kayo mag-consider din ng iba. If ever kung meron kayong gusto i-consider ng iba, you can check Hotel Alicia or Sea Cloud Hotel. Pero ako, personally, ito yung i-recommend ko sa inyo kasi ito yung na-try ko. Pero sinasabi ko lang sa inyo na yun pa yung dalawang options ko sana at dapat. Kaya lang mahal na nitong time natin at the same time, fully booked sila. So, dito tayo napunta, which is walang pagsisisi kasi maganda naman talaga, okay? So, yun lang guys. If ever kung magugustuhan nyo to, at kung nagustuhan nyo, is i-click nyo lang yung link below if magbubook kayo. And also, you can use my code Paul Ivan Kluk para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. Again, Ivan de Guzman, i-PM, i-DM nyo ako, mag-comment kayo sa video na to kung meron kayong gusto sabihin, kung meron kayong privately na gustong itanong sa akin, is, again, DM and PM me. Ito yung aking user handle sa Instagram. At, yun, maraming salamat. So, yun lang. Thanks!